September 6, 2014, nagsimula ang Celebrity Hour sa pamamagitan ng awitin ni MJ De Guzman. It's just like the ocean under the moon. It's the same as the emotion that I get from you. You got a kind of love and I could be so smooth. Well, you made a heart made real. Always spoken about it. And now your host, Emmy Abuan. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na naman ang Celebrity Hour na maghatid sa atin ang saya at iba't ibang balita mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa umagang to, marami tayong mga guests na tatalakay sa mga paksa na mahalaga sa ating bansa. So, bago ang lahat, narito muna ang mga maiinit na balita. Follow up sa kasal ni Heart Evangelista at Senator Chis Escudero. Tuloy na ang kasal nila sa February 15. Nagkaroon muna ng problema sa pag-aagawan ng venue kasi yung Ses Carlito ikakasal din. Supposedly on February 14. Noong una, hindi ba February 14 din ang dapat ng kasal ni Heart Evangelista pero namove na sa February 15. At ito ilaraos sa Balising Island somewhere in Quezon. At ang guest lang ay 100. Bibigyan din sila ng sa mga kaibigan nila dito sa showbiz. So dito naman sa Metro Manila. Malayo sila ni Marian Rivera kasi si Marian Rivera sa December 30. Ang pagkakaiba lang nila sa simbahan, ikakasal si Marian at Bindong. Ito naman si Senator Chis at saka si Heart. It's a garden sa resort wedding. So, ang ikalawa nating balita, kung may masaya tayong balita, meron namang malungkot dahil sa pagpanaw ng veteran actor na si Marky. Isa sa pinakamagaling na artista natin si Marky, lalo na sa character role. Okay, namatay siya sa edad 52 sa sakit na cirrhosis of the liver. Okay, ngayon, alam nyo, ayaw niyang ipamalita na siya ay may sakit. Kaya nga, bago siya namatay, nag-guest pa siya sa Riza Ray Dizon, sa Pepito Mataloto, at sinabi pa rin ng kanyang anak na si Sid Lucero, magaling na yung kanyang ama. Inilihim lang nila na terminal na yung kanyang cancer. So, bali na iwanan ni Marky ang kanyang mga anak. Sa unang asawa na si Irene Celebre, ang anak na si Gabby Eigenman, at may kapatid siya. Ang ikalawa naman si Sid Lucero na anak kay Bing Pimentel. Yung third naman ay si Andy Eigenman na anak niya kay Jacqueline Jose. At sa ika-apat, yung si Marica Reyes, yun yung talagang kinasama na niya, no? Hanggang sa siya'y mamatay. Ngayon, itong si Marky, nagbibida rin yan. In fact, naging kapartner siya ni Bill Natanto sa Miss X noong mga 1970s, ano? Nakinunan pa sa Amsterdam. Ang ikatlong balita ay tungkol kay Chairman Ronnie Enriquez. Suspendido ngayon ang OMB chairman dahil yung kinumpis kanilang pirated CDs at VCDs ay naisole doon sa may-ari noong gabi. Isinakay sa van niya. Ngayon, at the moment, I have talked to the chairman ng Optical Media Board. Ayaw niyang mag-comment about this. Sa ngayon, they are planning for motion for the consideration of the Ombudsman's resolution. Yung resolution is not executory yet. And Chairman Enriquez is still remains the chairman of the Optical Media Board. Kasi nakalagay sa mga balita na siya ay suspendido for 6 na buwan. No, it's not true because they are filing
motion for reconsideration to lift the suspension or in due time, siguro malalaman din natin kung tuloy-tuloy yung suspension sa kanya. The evening shadows and the sun appear, and there is no one there to dry your tears. I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. I know that from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. Guest natin ang inventor na si Mr. Robert Marin. 7 things happened. One, the government will save tens of billions of road racing, shoring, pumping, crops destroyed, cars destroyed, property destroyed, sickness after the floods, man hours lost, business interrupted, everything stops. Getting worse and worse. Although it was 110 billion, wala pa business profit. Robert, mahalaga din yung para masagpo itong pagbaha. Let us start from our community, di ba? Sa isang komunidad, halimbawa, dapat din may disiplina at may kooperasyon ang mga tao kasi yung paglilinis ng mga estero, yan ay napakahalaga para maiwasan yung pagbaha. Mabihira yung mga mamamayan ng kamukha ninyo na talagang dedicated para masugpo itong pagbaha sa Metro Manila. Hindi ka na dapat magkumpante pa. Ang aking unang nakikita kahapon, yung traffic talaga, pwede ilagay sa Guinness Book of Records. Yung problema, nagmisto lang container vessel yung North Expressway. Kasi, ang problema nito, pinag-ugatan kasi, para sa amin, na biro mo binabayaran ng dimurahiyan, yung na may-ari ng kargada, yung yung didistributan ng kargada, napakalaking problema, pero maliit lang pinanggalingan. Bakit tininga nila yung mga truck dati na continuous 24 hours na nagbabiyahe na ganyan, na naipon yung mga container dyan. So ngayon, ito, hindi na tayo makakilo sa buong Maynila. Kailangan kunin natin ang container doon. Kung hindi, gugutumin na ang Pilipinas, ang mga tao, andun yung mga kargada natin. Baha, problema natin ngayon. Okay. Kasama ko sa project yun. Dito na ang project ko nito, matagawa na yun daw, ililipat natin yung mga port sa Real, Quezon, Batangas, and Subic. Tapos rail system na lang ang papuntang Manila. Point 2, yung mga 300,000 hectares, yung 5,000 hectares bibigay sa mga squatters, squatters. Yung 5,000 hectares bibigay sa sundalo. So, sa project po yun. Okay. Sana. Okay mga kapatid, baka natin pagpatuloy medyo talagang umiinit ang usapin tungkol sa problema ng bayan. Pero walang problema yan. Basta marinig natin ang another performer ng Celebrity Hour. Take it away. Ito'y isang lihim, itinago kahit saka. Muntik na kitang minahal. Na kaya nagpadumag sa'yo ang ilaalaman ng puso ito. At hanggang ngayon ay naaalala pa. Muntik na kitang minahal. So, mamaya pag-uusapan natin, in as much as may mga kaibigan tayo sa media, paano ba natin masusugpo ang film piracy? Paano rin natin masusugpo ang music piracy sa
society. Number one effect, humina ang kalagayan ng ating movie industry. Sa palagay ninyo, paano ba na masusugpo itong film piracy? Huwag na kayong bibili ng pirated tape. Yung sinasabi na lang sa pirated, dapat sumunod tayo sa kung ano sinasabi ng ating chairman. Kasi kung di tayo susunod sa sinasabi na useless ang pinakatakaran na sinasabi nila, yung kalakad nila. Para din makaiwas, siyempre, makikipag-communicate ang ating government, lalo na ang ating government at ang ating kapulisan. Sila mismo ang babantay sa pirated kung paano nila manulusas ang ganong klase na, alam mo na, senaryo na hindi natin masigilan. Yung sinasabi na lang sa pirated, dapat sumunod tayo sa kung ano sinasabi ng ating chairman. Kasi kung di tayo susunod sa sinasabi na useless ang pinakatakaran na sinasabi nila, yung kalakad nila. Para din makaiwas, siyempre, makikipag-communicate ang ating government, lalo na ang ating government at ang ating kapulisan. Sila mismo ang babantay sa pirated kung paano nila manulusas ang ganong klase na, alam mo na, senaryo na hindi natin masigilan. Napaka-active ni Chairman Ronnie Reagan. In fact nga, marami siyang mga pamamaraan para masugpo yung film piracy. Napaka-active ni Chairman Ronnie Reagan. In fact nga, marami siyang mga pamamaraan para masugpo yung film piracy. Isa, tinatak niya yung mga estudyante, nagkakaroon siya ng campus tour. Tapos nag-disseminate sila ng information about yung pagbili ng pirated series. And then another one, there is coordination between the chairman, between the optical media board, and yung mga kapulisan sa iba't ibang barangay. Minsan man ang akala naman ng iba, negatibo ang dating nila. Dahil akala nila talagang tinututukan sila na mawalan na lang kita. Pero hindi nila naiisip na bumababa ang antas ng ating yung rated natin. Kasi pag ito'y patuloy na ginagawa ng ating mga babayan, dapat tuloy-diretso na to. Kailangan magkaroon sila ng sinasawag na mga seminars regarding on this matter. Kaya nga nawala na ng gana yung mga producer na mag-produce ng mga pelikulang nasa mainstream. So ngayon, mabuti na lang andyan ng mga indie movies, no? So maliit lang ang budget, at least nagpo-produce yung mga producer ng mga indie films. It's justifying now, it's true from false, but somehow. I just want to promote my new album is out now. It's only a matter of time. And So this the album, get a copy at all record stores nationwide, and I'm also promoting some of the talents that we have at NBN Studios po namin up for the offering. This is Art Oliquino's Sayang na Sayang, and then KKK's Capit, and of course Filipina. So abangan niyo po sa mga record stores. We already launched it nationwide, and I also want to plug my regular shows at Fisher Mall every Wednesday, 3 o'clock, and of course 7 p.m. You can also log on to www.facebook.com/NDM Studios, and I would like to promote Aliw Awards at October, that's going to happen on October 28 at the Resorts World, Manila. Thank you very much. Ang ikalawang tatalakayin natin is about the music industry. Ano ang problema sa music industry? Yung mga singers, syempre gagawa sila ng mga album, no? And hindi na rin bumibili ng mga album yung mga mga tao Kasi ina-upload na lang yung mga music sa internet. Nasa YouTube na di ba? Nasa YouTube. Alright. Paano ba natin masusugpo at itong music piracy natin, Lance? I think kasi the solution can also come from the consumers mismo. And we have to be educated. That's why yung ginagawa nilang campus tour, which is dedicated for the movies, I hope na kasama rin yung musical aspect sa mga campus tours. Because it's almost impossible to destroy the, minsan extent. Because it's the internet. And you can't destroy the internet, right? So, I think the change should come from us mismo. Like ako myself, I'm old school, so for me, there's nothing beats holding the actual CD or vinyl, diba? Parang it's a different experience. When you have it, iba yung feel kasi sa dinownload lang. And I hope, there's a way for this kind of mentality to be incorporated sa minds ng mga kabataan din. Having it
is having a part of the artist that, you know, is posterity also. And when you make a CD, di ba, it's the heart and creativity of the artist na parang hindi mo magagrasp if it's just a electronic, you know, parang likeness of the music, as compared to actually having this piece of art in your hand. Yeah. You know that I may be as raging with way beyond the pain. Yeah. So how could I dance with another that I don't understand? Yeah. Ang iyong araw, ang landas mo ay mag-iilaw. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa umagang ito, marami na naman tayong mga guests at tatalakayin natin ang mga paksa na mahalaga sa ating bansa. Pero bago yun, kailangan magbigay muna ako ng maiinit na balita sa showbiz. Ang unang balita natin, syempre alam na ninyo, yung kay Billie Joe Crawford. Dahil wala na sa bilangguan dahil nagpiyansa siya ng 6,000 pesos. You know, si Billie Joe Crawford is #1 endorser ng Colgate, diba? So, dahil dun sa iskandalong kinasangkutan niya, malamang na hindi na siya kunin, no? Sinasabi ko yung mga possible effects. Maaaring hindi na siya kuning endorser, hindi na siya pwedeng maging mainstay ng It's Showtime. Kasama niya sila Bong Navarro. Pero sinabi na tuloy-tuloy pa rin siya sa programang It's Showtime. Okay? So, ang ikalawang balita ko tungkol sa aking anak-anakan na si Angel Locsin. So, matapos siyang makapagbakasyon kasama yung kanyang pamilya at ang kanyang boyfriend, sasabak naman siya ngayon sa hosting job. For the month of September, siya ay co-host sa It's Showtime. Aside from that, magkakaroon din siya ng follow-up ng comedy series na Toda Max, no? So, magkakaroon na naman siya ng sitcom. Pero inaayos pa ngayon. Ngayon, sobrang nagpapayat si Angel Locsin bilang paghahanda sa kanyang paglipad bilang si Darna. Yan, pero ang payat-payat niya ngayon, di ba? Siyempre, para mag-aangkang kumilos, kung matabakan, may bilbil. Parang mahihirapang lumipad ka bilang si Darna. Okay. So, hanggang ngayon, nakakalungkot din yung nangyayari kay Ronnie Riquez, no? Ayaw niya magsalita talaga eh. Sabi niya sa akin, Tita Emmy, I need not to elaborate yung mga nangyayari ngayon. Eto ngayon, nakikisaw-saw naman si Edu Manzano. Yan sa gulong yan. Actually, tapos na yung ni Edu Manzano. So, pabayaan na lang may mga lumalabas na si Ogie Alcacid daw ang papalit kay Ronnie Riquez. Pero impossible. Hindi kakayanin ni Ogie Alcacid yun, di ba? So, ngayon, hindi totoo yung mga balita na pinalta na siya o suspended na siya for 6 months. Kasi yung sa kanya, yung hatol na sa kanya ng ombudsman is not executory yet. Hindi pa siya naaalis sa pwesto, no? Nag-file siya ng motion for reconsideration para doon sa para sa paliwanag niya kung bakit ang mga sinumpitsgang DCDs at DVDs ay naisoli din doon sa may-ari. So, abangan na lang natin kung ano ang mangyayari.
Express ay siyang operator ng UB, no? UB Transport at siya ding presidente ng Jodam Express, si Mrs. Belen Akindido. Ang nagawa ko na po bilang president ng Jodam, ng Jeepney Owners Drivers Association ng Marikina Sector, ang una po ang pinaglaban ko ang road user tax. Ako po ay isang loan oppositor at nagtagumpay naman po ako. Pangalawa, yung jeepney phase out na nasa final reading na ako po ay pinatawag, yun po ay hindi natuloy. Ang pangatlo, nung ako po ay pinadala ng ating Pangulong Cory Aquino at ating Joe Concepcion ng DBI, pina-abolish ko po ang kartel. Ako po ay naging representative sa Japan sa importation ng spare parts. Hindi po ako nasiraw sa salapi na ibinibigay. Ang akin pong naging panutunan kung ano po ang inatang sa akin ng ating mahal na Inang Birhen na ipagtanggol po ang mahihirap para ipa-abolish ang kartel. Hindi po ako tumanggap ng salapi na iniaalok sa akin. Ang pinapaabot ko po sa Department of Transportation and Communication, tama na po yung ika nga na pagninegosyo. Kasi po ay bakit ang plaka natin kailangan sa ibang bansa pagawin. At pakitignan din po ninyo ang ating mga sticker nagpe-pay. Mabuti pa ho nung araw hindi ho nagpe-pay ng sticker. Kaibigan, abangan po ninyo at subaybayan ang pangalawang bahagi ng Celebrity Hour noong nakaraang September 13, 2014 dito sa ating programang Kakampian Lang. So, babalik po ako. This portion is brought to you by Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmos Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na.